kayo. Salamat at nandyan ang mga kapatiran natin na naghihintay sa lesson natin. Na ipagpatuloy natin ang lesson natin sa love. Kaya lang, ang verse pa rin natin ay matatagpuan sa 1 Corinthians 16:22. So, salamat po at karating tayo sa araw na ito sa biyaya at awa ng Diyos. Nabati namin kayo lahat at dahil marami tayong pag-pray, tuloy-tuloy yung prayer po. At maraming answered prayer. Ready? Read. Okay. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. So, nandyan tayo sa if any man love not the Lord Jesus Christ. Ano po? And remember, Jesus said, those who doesn't love Him are the ones who doesn't obey His word nor keep His commandments. Tayo, we try by our best to obey God's word, lalong-lalo na yung sabi niya na righteousness. Ano po? And sabi niya na mission work. Yan ang command niya, di ba? If you love me, keep my commandment to reach others for the Lord Jesus Christ, win them to the Lord. So, pray na po ako. Heavenly Father, I thank you for the privilege of coming before your holy throne to the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ, our Savior, our mediator. Lord Jesus, thank you for trusting us to reach this very hour. And here are my brothers, my sisters now. Thank you for their time, always, to listen to the word of God. And I bless them, Lord, with good health, wisdom, and understanding, recovery from their ailment. Pray now for the families of the Andaya family, the Abuso family, the Edralin family, together with the Anang and Angulwan family. I bless also the loved ones of Pastor Abaya. Help him, Lord. Now I commit to you the Banghal family as they travel from Australia to take over the Mountain View Bible Baptist Church as it is vacated by the passing away of Pastor John Pinan. So bless also Ma'am Pampinlan this time of transition. So also the Bayani family, the Batong family, Baral, Borja, Barbadillo, and the Balonos family. Bless them, Lord, even the Boholano family. We commit also the Calio family to the Karayugan, the Kamadada, Katyan, the Claveria, the Calio family. Bless them, Lord, and keep them safe. And now we bring to you the Damata and the Rizan family. Keep them safe, the children, the grandchildren. We also bring to you the Florentino family, the Francisco family, the Gilon family, and the Garcia family, the Guzman family, especially Ma'am Wilma Guzman, her children, grandchildren, their hospitals, and their schools. Keep them safe, even the staff. Bring to you also, Lord, the Hernandez family, Hernando family, Polito family. Keep them safe, even the Ringan family, the Batong or the Bukel and the Bang-Egg family. Keep them safe, together with the Javier family, or Benyar family, the Halurina family. Remember the Kamibayasi Yama family, Lord, Brother Philip, Sister Mila, and the kids, Lord, especially almost all the kids are now in their schools. Bless also Brother King and Brother King, our missionaries from communist countries. The Laforga, Lasam, and even, Lord, the Litawa family. Bring to you the Miliante family, Metante, Maganda, Malilin, Magudayao, and even, Lord, the Alpay family. I bring also the Maragon, the Mercado family to thee, and the Paulino and the Pawig family. Keep them safe. Also, Ponopio, bless them, Lord. Now I bring to you the Taguba family, the Taginud family, Chopilo family, and also, Lord, for the Talaver family. Help them.
I bring to you now the Sumera, Stopera family, the Sabog family, also, Lord, for the, Miss Pastor Sibog in Nueva Ecija. Bring to you the Mendoza family also. Help also the Rumbawa family, especially this time, as Brother Jason, together with Sir Chepkana in their schooling, keep them safe, help them to be a testimony. Bless the Rojas family also, the Wandag, the Wakling with Widan family, the Yage Yadaw family, the Odlaw, the Urbina, and the Ubinya family. Thank you for these precious people now. And we'll just remember others like Star, the daughter of Michelle, and Brother James John, that they will also be strengthened. There's also the Baladad family, the Malakdem family. Help them, Lord. Even the Biernes family, the Viterbo, the Kiambao, the Quezon, the Santos family. Thank you for this time. And help David, Lord, Nathan, Faith, to continue their ministries. Thank you also for hearing prayers. To God, I give all the praises, the glory, and the honor. In Jesus' name, amen. Okay, so yan na kayo at salamat po na andirito tayo sa Word of God. Okay, nandiyan kayo. Tayo sa verses that says na we love Him because He first loved us. Okay? We are here today because we love Jesus. And sabi ni Lord Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Sabi niya sa 4:19, tingnan niya. 1 John 4:19. Oh, salamat at nagte-take notes kayo. Anong sabi ng Bible? We love Him because He first loved us. Yan. Memorize niyo yan. We are mandated by the Holy Spirit to love God with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength. Kaya nga, Bible-believing people make a country progress dahil talagang we work not to please men, but to please God. Malinaw naman sa Bible. Now, because He first loved us, as stated in John 10, 11 and 15. Look at John 10, 11, 15. Ito ang evidence, mga kasama, na the Lord Jesus Christ love us. Pantawin mo, saan ka maghanap pa ng all-present, all-knowing, everywhere na Diyos. Na sabi, I love you. And the evidence that I love you, sabi niya rito, sabi niya sa verse 11, read it with me. Ready, read. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Mantakin nyo yan. Kung nandiyan ang pinsan ko, si Sir Romeo Urbing. Pagpalain ka, Sir Romeo, ha? Palain ka ng Diyos. And we welcome Sir Ma'am Peridensil from London. Okay? We welcome you, my sister. And then we welcome the Kadya Palatan, Kaleda, Pawig family. We welcome also the Mesante family. Ayan. We welcome the Latad and Timagus family. We welcome also my classmate, Reverend Pastor Bonifacio Lopez, with our ate Melita Kalisaan Bundang. God bless you for being so prayerful, so that we will continue to be progressive in our country. So, salamat po mga kapatid. Yan. Okay, we'll go to verse number 15. Look at verse 15. Now, look at this verse. This is the evidence that God loves us. Nabantangin mo yan, sabi mo, buhay niya ibigay para sa atin. It's because our sin demands death. Remember, sabi niya, the wages of sin is death. Ano po? Kamatayan. Verse 15 begin. As the Father knows me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. May makasama, wala ka nang masabi dyan. Kaya, as I said again and again, pagdating natin doon sa heaven po, tayo na believers, kung sabi ni Lord Jesus Christ, paano kita bigyan maraming reward? Hindi mo naman ako mahal. Delikado. Pero,
Mas matindi kung white throne judgment. Bakit? In Lord Jesus Christ, I gave everything for you. I gave my life. I sent pastors, preachers to spend their lives for you. Yet you did not listen. Wala na kung ibang recourse kundi tapon ka. Dahil matigas ulo mo, sabi ni Lord Jesus Christ. Look at the heartbreaking verses that I found in the Bible. John 10:26. Punta tayo dyan. John 10:26. Tignan ito mga kapatid. Heartbreaking ho itong verse na ito. Dahil gumawa ang Diyos paraan. Natagin mo, tayo rin gumawa ng paraan. We send pastors, missionaries, kahit saan sulok sa mga sanglibutan. No po? Kaya nga, yung foreign missionaries natin nakarating sa Nepal, sa Bangladesh, China. Ay, wag mo nang sabihin China, baka hanapin nila. Verse 26, but ye believe not because ye are not of my sheep, as I said unto you. Listen, yung mga kasama nyo sa bahay na nakikinig din sa akin sa oras na ito, kung ayaw lang makinig, ipag-pray nyo sila sapagkat mayroon pang pagkakataon para maging karnero sila ng Diyos. Because the power of the blood is still available to cleanse every sinner who will listen, who will humble themselves and repent of their sins. Tulad sa araw na ito, we were able to lead someone to the Lord who was really hopeless. Talaga. So, let's pray. Marami pa tayong maabot personally. Alam, Pastor Bukel at Pastor Gilbert yan eh. So what a joy. And salamat kay Brother June na through him, we were able to reach a neighbor. Okay, isa pang heartbreaking verse ay sa 12:37, chapter 12. Kaya kung meron kayo sama sa mga bahay, sabi, I don't believe, niwala ka kay Billy na Billy lang yan eh. Oo nga, Billy nga lang ako, pero ilan naman ang nagbago dahil hindi ko naman salita ito yung sinasabi ko. Remember, the word of God is powerful. Anong sabi niya? Ready? Read. But though Jesus had done so many miracles before the Jews, yet they believed not on him. Mantakin mo yan. Binuhay niya si Lazarus sa patay. Pinagaling niya yung mga pilay. Yung mga meketong, pinagaling niya. Lahat ng napasukan ng demonyo, pinalayan niya. Yung bulag na wala ng mata, pinahiran lang niya ng putik na tinunaw niya ng kanyang laway. Nakakita. Sabi nga nung bulag magmula nung nilikha ang sanglibutan, wala bang nangyari na ganito? Kayo mga religious leaders, bakit hindi kayo maniwala? Sabi nung napagaling. Katulad din yung hindi nakabangon ng 38 years, binangon ng Jesus Christ. Sabi ng mga sa Pharisees, hindi sa Diyos kasi Sabado daw siya nagpagaling. Sabi nung gumaling, kung hindi sa Diyos, tingnan nyo ako, lumalakad na ako. Alam nyo mga kapatid, maraming tao ngayon na gumaling spiritually. Dati-dati, fear of insecurity, fear of tomorrow, fear of poverty, fear of severe ailment. Pero what happened? When they came to Jesus, they have peace of mind and heart sapagkat everything is in God's full control. Kaya kung alam natin yan, we can rest in the Lord according to the psalmist. Kaya, when you know your shepherd, sabi ko sa inyo, masaya ko. Remember yung illustration na sabi, meron daw dalang sheep, di ba, sa Psalms 23. The other sheep was so trembling. Nanginginig siya. Talagang hindi mapakali. Yung isang sheep, restful lang siya, humiga siya. Yung isa talagang umiikot. Ganun pagkatapos. Sabi daw nung nakahiga, bakit hindi ka nakakapagpahinga? Natatakot ka palagi. Sabi niya, hindi ba nakita may malaking leon doon, no? Oo. Naku, delikado tayo. Tapos sabi nung isa, oo nga, may leon. Pero makita mo yung shepherd nandyan, binabantayan tayo at pinoprotektahan. Yun ang dalawang
spirit sa panahon ito, whether you are a pessimistic person or optimistic. Sa panahon to dapat optimistic tayo kasi malapit ang eleksyon. Sabi ko sa inyo. Anyway, sabi nga ng China in Focus kay Tiffany Meyer, sabi niya, the whole world will be affected with the crashing of the Evergrande housing sa China because they are going to lose $1 trillion that will have a domino effect throughout the whole world. Ay, mantakin mo yan. Anyway, for us, Bible said, the Lord is my shepherd, I shall not lack. He makes me to lie down in green pastures. And in the time of famine, sabi niya, we will eat. Kaya nga, pansin nyo masaya ko rito kasi hindi pa natuyuan yung ilog dito. Yan, ang ganda dyan, mga kapatid. Salamat po sa mga nanonood sa oras na ito. Sabi ko sa inyo talagang maraming nanonood ngayon at nagpe-pray. Kaya ang katulang Biyernes family, salamat po. At ayun, talagang board passer na sa state board si Ma'am Rosette Collado Biyernes. Tingnan mo yan, siya ang magpaangat sa mga Biyernes family. Magiging Sabado na yan, apelyido lahat, mamaya Domingo na. Anyway, ako'y gustong pasalamat sa Diyos sa mga Abuso, Edralin family, si Mark at saka si Rosel. Salamat din po sa mga Balesteros Chopilo family at maraming natulungan yan mga kapatiran na yan. In fact, sa kanila yung lote dun sa Santo Niño na binili ni Pastor Kaalim. Mga kapatid, so we are here to be a blessing because we love the Lord. Yun nga sabi ng Bible. Okay? Now, punta tayo sa ito. Alam niyo, may kalaban tayo Talagang gusto tayong i-divert. Pakinggan natin yung 2 Corinthians 2:11. Marami na ako nakitang ganun Alam mo, malungkot ako kasi nung kami ay si Pastor Lopez na sa Bible School. May mga kasamahan din kami sa Olongapo. Matatalino, may pera, ganun. Pagkatapos, talagang wala kang masabi kasi siyempre, English speaking mga yun Abay, na-operan sila sa US naval base ng malaking halaga. Alam mo, nag-quit sila. Ayaw ko kung maalala ang Pastor Lopez mga yun. Oo, totoo yan. Meron dun yung, ewan ko kung andun pa. Alam ko, buhay pa mo yan Oo, talagang Jose family. Nandito nga yung kapatid. Okay. Anyway, maalala Pastor Lopez, matatalino mga yun. Alam mo, wala kang masabi kasi talagang may pera, bagong sapatos, bagong barol, talagang ako sabi. Anyway, pero alam niyo mga kasama, wala sila. Kung minsan kasi mga kapatid, you cannot serve God and money. Totoo yan. Kaya kami na, alam namin galing kami sa mahirap, we will still live humbly and simply. Kaya as I said kay Pastor Bukel at Pastor Gilbert, that's why we can support missions pagkat simple lang ang menu. Lalo na pasalamat ako na nade-drain na yung aking arthritis. Yun pala mag-blend lang si Faith ng celery at pigain. Yun na. Narinig ko yan kay Dr. Garisi. Kaya kayo na may arthritis. Mag-juicer kayo, kaya mag-blend na kayo. O kaya habang naglalakbay kayo, magmuya ngayon kayo ng celery. Para mawala arthritis yung katulad niya. In fact, nakakain ako ng kapaitan ni Pastor Tom. Tingnan niyo yan dinala niya kasi rito. Hindi, wala akong naramdaman. Okay, salamat po, Panginoon, sabi ko. Siyempre, God created yung mga vegetables na yan for us to, be detox. Okay. 2:11 ng 2 Corinthians, may kaaway tayo. Okay? Na natin to. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices, mga kapatid. We are not ignorant of Satan's devices. Yes. Welcome. Thank you. Kakwarto ko kasi. Tingnan matalino yun, Pastor Lopez. Ako'y talagang
natutuwa na nandyan pa tayo, no? Sa awat biyaya ng Diyos. Okay? Kasi tignan mo ito, ha? We are not ignorant of Satan's devices. Di ba, Sir Joseph Piñon del Pilar? Oh. Kaya kayo ng mga young preachers, patuloy lang kayo. Huwag kayong huwag kayong ma-inlove sa pera. Sino bang ayaw sa pera? Kaya lang sabi ng Diyos sa atin, He that reapeth earneth wages. Nagutuman ba kami? Hindi. In fact, maraming, lalong-lalo na dito sa amin, ang dami na talagang nakaintindi na dapat suportahan ang ministry ng Diyos throughout the world. Kaya, ayun. Meron naman tayong tulungan na pastor. Okay? Kung nakikinig Pastor Gilbert Taginod Hernandez, ay tulungan natin dun sa tirahan niya na bahay. Kasi si Pastor Paulino, inumpisan natin na may matirahan bahay kasi may mga chapel naman ito. Ano po. So, sabi kay Pastor Gilbert, kahit pa paano para hindi ka na palabas-pasok sa Enrile, Santa Maria, kalayo na po. And savings na rin, lalo lang mahal ng gasolina. Pambira, sabi ko. Ang tindi naman kamahal ng gasolina dito. Premium 60. Dati-dati 30 lang. Anyway, yan ang sign na darating Lord Jesus Christ. At ito mga kasama, I want you to understand na tumataas ng sungay ng European Union because they are now raising a Euro army to replace the United States of American Army. Kaya nga basahin ninyo ang Daniel chapter 2, ang last world empire to control the whole world ay Europe. Kaya mapansin ninyo, bakit nagbisita sila sa Taiwan? Sabi, Taiwan, you are not alone. Nagbisita naman sila sa Israel at sabi sa Israel, we are here because you are a democratic country in the Middle East. We are against the Hezbollah, the Iranians. They are troublemakers. Tama nga naman. Because Europe is the center of the human right court. Naalala ninyo? Sabi, China, hindi magandang ginawa mo, i-declare mo yung 9 dash line, hindi sa'yo yan. Sabi ng China, hindi maniwala dyan. Kaya nagkakagulo kasi walang tinatawag na tinitingala ng China na rule of law. International rule of law na nga yun. Huwag mong i-declare yung dagat sa'yo. Tapos maglagay sila ng checkpoint. Talagang pag-pray natin mga kapatid na huwag naman tayong maisali dyan sa Third World War na yan. Kaya ito aywan ko kung nakikita ng mga kapatiran pero ang Tuguegarao International Airport, inaayos yan. Linalakihan yan, lalagyan ng mga parking lot ng mga jet plane yan. Dahil sabi ni Secretary Lorenzana na pinuntahan siya ng Chinese General. Kaya nga ito, nabi mismo ni Secretary Lorenzana ito. Sabi daw don't permit that your government will restore the BFA. Matakin mo yan. Basing Forces Agreement. Sabi ni Lorenzana, no, it's not for me to decide. It's for the President. Yun, naaprobahan. Kaya maraming mga Amerikano support magsaysay ngayon. At dumating yung mga Israelites. Nagdala ng mga drone para sa Pilipinas. At nagdala ng mga tangke de guerra. Kaya sabi ng mga Israeli, mga advisors, now you can track all the cell phone of the New People's Army. Mantakin mo yan. And then send a drone over the Sierra Madre or the Quezon province. Ayun. At saka yung Samar. Ayun. Mga lugar na may mga NPA movement. Kaya tama lang yung sabi ng acting mga pulis nakikinig. Alam yung PNP Patrol PNP Patrol Plan 2030, 'di ba? Alam niyo that there will be peace at last. At
At sabi mismo ni General Galvez, Secretary yan, na it is mandatory that every Filipino will be chipped or vaccinated. Kaya lang, yung as I said, dahil nangyayari na yan. Sa whole world na you can lose your vaccination card, COVID card. Hindi mawala yan kung i-incorporate nila sa chips na maliit, isaksak sa kanang kamay mo. O yung QR mo na nandun information mo, imbes na sa cellphone mo, ay incorporate sa noo mo invisibly. Katulad nangyari nga, you can pay with your card, di ba? Or you can pay with your cellphone. Pagdating ng araw, sabi ng mga Chinese scientists, you can pay with the palm of your hand. Just wave it. Kaya nandito na ho ang sinasabi sa Book of Revelation. Kaya huwag tayong magpadaya kay Satanas. We are not ignorant of his devices. Ang device niya ay malinaw na materialism, worldliness will make you joyful. Ang sabi sa inyo, hindi nyo ba alam ilan ang celebrities na nagkakasakit ng AIDS, nagkakasakit ng mga matitinding sakit. Hindi lang yun, kundi na lulun ng drugs. At yung iba, ayun, nasentensyahan pa. Sigurado narinig mo si Bieber, di ba? Nakabilanggo si Bieber. Naalala ninyo yung mga stars. You see, mga kasama, I want you to understand that this world will offer you tribulation. Pero si Jesus sabi niya, I'll offer you peace of mind and heart. Bakit? The world cannot satisfy you eh. Katulad din sa atin, di ba? Nung bago yung ating cellphone, tuwang-tuwa tayo. Ngayon luma na eh. Medyo nalilate na yung oras eh. Naghanap man tayo bagong cellphone, di ba? Dati-dati sakyan natin kabago-bago kung maaari hindi natin ilabas. Ngayon may mga gas-gas na eh. At may mga bago na eh. You see, the world cannot satisfy you. And neither gold or silver satisfy us. Talaga yan sa Ecclesiastes 5:10. Tingnan ito Tingnan natin. Kasi Satan ay talagang he wants us to become fruitless. Pero sabi ng Diyos, I want you to be fruitful. Ready? Begin. He that loves silver shall not be satisfied with silver, nor he that love abundance with increase. This is also vanity. Kaya ang kasama, we understand that Satan wants to divert our attention from God to the goods of the world. Kaya tingnan niyo ang Amerika, gusto nilang alisin sa pera nila yung in God we trust. Kaya inumpisahan na nila yan eh. Yung yung Ten Commandments harapan ng Supreme Court. Binakbak nila. Mantak mo, nibakho nila. Hindi lang yun. Lahat ng basta merong sign na cross. Binakbak. Mantak mo. Ano pala ilagay natin? Sungay ng kambing. Anyway, meron ng mga satanic churches sa Amerika, sinasamba yung sungay ng kambing na sabi nila si Satanas. Kaya this world is about to be taken over by Satan. At ang masakit, kaya nga ayaw namin kayo maiwan. Dahil akala nyo normal pa ang buhay by that time. Kasi ganito yun. Next time na mabaksin kayo, kami, tapos na, kaya lang ibabaksin pa raw kami. Next time mabaksin kayo, panoorin ninyo yung World War Z. Kasi nakahula yan sa Revelation chapter 9 na maging zombie ang tao. At kaka-pandemic in such a way na talagang chaos. Ay sabihin ko sa inyo yan. Kaya nga may mga nakausap ako. Security nga lang nung siyang kinuusap ko. Bakit makan ka ako? Dapat masigla ka. Magmula nung nagpabaksin ako, ito, sumasakit ang tiyan ko. Tapos, sabi ng isa sa akin, bakit nagbago yung tatay mo? Ay, magmula nung nabaksin yan, mainitin ang ulo. Sumisigaw. Gusto niya mamasyal pala. Bawal senior citizen mamasyal. Yung bawal na pagkain yun ang kanyang in-order.
Nakausap ko nga sa palengke yung isang babae. Alam mo, ang nanay ko, ang tigas ng ulo. Magmula nung na-vaccine. Kasi bawal sa kanya yung soft drinks. Parang tubig na niyang soft drinks. Pambihira. May mga naging, imbes na, yun yung sinasabi ng new normal. Ano, new normal, naging abnormal ang tao. Kaya magpare tayo na na-vaccine, ha? Na meron pa tayong coherence at manaig pa rin ang Holy Spirit sa atin. Para the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, and self-control. Ganun po yan. Kaya, walk with Jesus. Huwag niyong kalimutan, makinig sa mga awit, ano po, dyan sa bahay niyo, yung mga awit na talagang inspiring. Sabi niya, to God be the glory, great things He hath done. Ganon yan. Yung mga I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. And then, katulad niya, malungkot kayo, hindi kayo gaano makakilos. Awitin niyo yung footprints in the sand. Okay? So, we are not ignorant of Satan's devices. He uses worldliness, finances, love of money in order that we will be diverted from our true love, the Lord Jesus Christ. Okay? Remember, Jesus said, the evidence that you love me ay matagpuan sa John 14:23. Okay? Unan dyan ang aking pinsan, Nelly. Nelly, Pagad, Unni, Balag. Maraming salamat po, Ma'am Nelly. Pastor Como, salamat po. Salamat. Mahal yung Panginoon dyan sa West Alcala. Ready, read. Jesus answered and said unto him, ito na, if a man love me, ito ang evidence, he will keep my words. Obedient. Obedient at obedience. You see? And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. And the moment ang Holy Spirit will take the abode in us, we are not disturbed with the troubles of the world. You know why? Because we understand by the authority of God's word that God is in control and He has no evil plans towards us. Nakalimutan naman ninyo, Jeremiah 29:11, i-remind ko sa inyo. Okay? And then, next session natin, we'll talk about personalities in the Bible who doesn't love the Lord. Sabi ko sa inyo, mabibigat itong next mga lessons natin. Jeremiah 29:11. Okay? Tama yung 70 years na natupad si Israel, kaya bumalik sila sa Jerusalem from 1948 to 2018, di ba? Yung verse na yun. Pero itong sabi ng Diyos sa iyo at sa akin. See, He loves us. He loves you. Kaya nga huwag niyong sabihin, hindi ako mahal ng Diyos. Remember, man was only created on the 6th day. Bakit? God prepared everything for him. The light, the rain, or I should say the land, the water, the herbs, the animals, for man to live. And then later on, God created a woman for the man. Kaya salamat, Pastor Lopez. At ready, read. For I know that the thoughts that I think toward you, siya may sabi, hindi ako may sabi yun. Saith the Lord. Kaya mahal kayo ng Diyos, huwag niyo sabihin na, porket nireject kayo mga tao, nireject kayo misis niyo. Alam mo, nakasalbong ko ng isang tao, nireject ng misis niya. That's it, the Lord, thoughts of peace. Mantakin mo yan. Thoughts of peace. Kapayapaan. Ang isip ko sa'yo, kapayapaan, sabi na. And not of evil. To give you a good future. Ay, totoo yan. Ay, nangyari na ngayon sa akin. Alam ng mga kapatiran, nanonood sa akin dito. Ano lang tayo, umpisa natin dito. Sabi nga ni Sir Alex, dyan lang kami sa garahe nung araw. Binabaha pa. Pero what happened? Bigyan tayo napakalaking lupa dito. Totoo yan. Kaya nga, sabi ng mga dumadaan, ang ganda naman ng yard ni Pastor. Green na green. Siyempre, inalagaan natin yung grass dyan. Lalo-lalo na siyempre, bawal pa magsamba dito. Kaya hindi naapakan ng mga gulong ng mga sasakyan ng mga raming membro. Totoo lang, hindi na magkasya dito mga sasakyan yung mga membro.
Kayo na malapit naman, maglakad na lang kayo pag nag-open na next sa millennium na po. Ang kapatid, we are not ignorant of Satan's devices. Gusto ni Satan na, ma-divert tayo. Kaya, meron verse dito na nakapagbigay sa akin ng lakas loob na huwag na akong titingin. 11:60 ng Deuteronomy. Kaya sabi ko salamat kay Pastor Jesse Intong. Past na pa naman niya ako dito. Kaya, kayo na mga nagbubukas ng cellphone nyo at maraming mga offer dyan, sapatos, bag, hair grower. Ito nga, nagkuhan ako hair grower, dumating nga, pero hindi nag-grow ang hair ko, mas lalong nabawasan. Okay. Ready? Nandiyan na kayo. Ang verse na ito naka-encourage Sir Jesse Intong. Sabi niya rito, take heed to yourselves. Sabi niya, Ma Miriam Angulwan, kusipag, salamat. Naka-move on na kayo, Take heed to yourselves that your heart be not deceived. O kaya mga biyudo, don't let your heart be deceived. Oo. Please lang. Takin mo, halimbawa katulad niya, believe ako kay Ma'am Tessie Sumera Oo, sabi hindi na ako mag-asawa kasi mga anak ko at mga apo ko, suportahan ko. Take heed to yourselves that your heart be not deceived and you turn aside and serve other gods and worship them. Totoo yan. Yun ang sabi ni Solomon. Kasi si Solomon, dati-dati dire-diretso ang puso sa Diyos. Abay, nakita niyang kilay ng anak ni Pharaoh. Ang ganda ng kilay. Abay, sabi ko sa inyo, hindi na nawala sa isip ni Solomon. Talagang binayaran niya si Pharaoh. Ano nangyari? Sabi ni Miss Pharaoh kay Solomon, you know that I cannot worship in your temple. Please make a temple for, sabi niya? Osiris. Gumawa si Solomon ng temple kay Osiris. At hindi lang yun. Semiramis, nadagdagan pa. Kasi si Osiris, yun ang tinatawag sa Rome ngayon na Holy Infant. Ang Semiramis, yun ang tinatawag sa Rome ngayon na Mother of Perpetual Help. Kaya may daladalang bata. Ang original yan, Babylon Kaya nung naging Christian kuno ang Vatican, hindi nila inalis yun. Pinalitan lang nila ang pangalan ng Mother Perpetual Help. Yung babae at yung lalaki na Osiris ay Infant Jesus. So, sabi ni Miss Pero, magsamba ka naman doon sa templo na ginawa mo kay Osiris. Sabi, darating yung high priest namin sa Egypt. Pumunta si Solomon, yumuko at binigyan siya ng kandila o incense. Nagalit ang Diyos. Kaya, mga pastors, young preachers, kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon ng matuwid, kung sino pagsabihan niya, I love you, pagkasalan nyo, hindi yung, kung yung gayahin yung estudyante ko, di ba, Pastor Lopez, kilala mo si Kunanan. Perdi Kunanan. Kung nakikinig ka, Perdi Kunanan, muntik ako maperdi dahil sa iyo, estudyante pa naman kita. Matagal mo, Pastor Lopez, may dumating dito na tatay. Kasama yung anak. Sabi, nandito ba si Perdi Kunanan? Sabi ko, wala. Bakit? Ito ang anak ko, pagkasalan niya. Narinig namin, magpakasalaw dito sa Cagayan. Kaya lesson yan sa inyo mga young preachers. Kaya ingat kayo sa cellphone nyo. Baka ano-ano lang sabihan nyo dyan, kami ni Pastor Lopez, kung anong sinabihan namin, pagkasalan, basta okay sa amin. Ako, wala pa akong sinabihan na pagkasalan ko. Bakit? Siyempre, sabi ni Ate Glo Cardenas Tangonan, we are watching. Ba, nandyan yung apo kong Jennifer G. Balunos. Jennifer, mag-focus ka lang sa anak mo, iha. Bakit kasi kumamak sa lalaki, hindi ka pa pinakasalan? Huwag ka nang iyak, please lang. Oo nga, hindi lang yung mga babae iniwanan. Meron kong nakausap ang lungkot na lalaki. Sabi ko, bakit malungkot? Iniwanan ko, misis ko di puntahan mo. Hindi na pwede kasi may asawa na siya at may anak. Di ba bawal yun? Bawal nga, pero ayaw ko ng manggulo. Anyway, tama yan. Kaya tama lang na tumanggap sa Panginoon yun. Di ba, Ma'am Nelly? Ibig nga ba? Yes. Now, ito as I said kanina, dumadami yung mga tao na papasukan ng demonyo. Yan ang mga tao na nangyayari ngayon sa Amerika. Mantakin mo. Sabi ni Mr. Balen, meron headless valley doon na lugar
na maraming ginto, pero lahat ng pumunta doon, kukuha ng ginto, hindi na bumabalik. Oo, hindi na bumabalik. Bakit? May nakikita sila mga tao na naglalakad pagkatapos kung magtago sa kahoy, nawawala. Inaalala ko tuloy doon sa amin, sa Sapkal, sa Babalay. Sabi ni Valdez, kuha tayo ng nyug. Nang nanonood si Mary, ha? Medyo na lumulubog ng araw. Sabi ko, sige Valdez, basta dilin mo lang. Pag akit ni Valdez doon, yung kuya kong Valdez pala, hindi Valdez. Valdez, okay. Buwan ang mga nyug. Sabi ko, Valdez, kasi may tao. Huwag ka matakot. Sabi ko, yan may tao. Please lang. Kasi naglalakad eh. Tapos, habang nakatingin ako, pagdaan niya sa kahoy, akala ko lulusot. Abay, hindi na lumabas. Sinisilip ko kung ano. Wala. Sabi ko, ito na yung sinasabi ni Mr. Balen. You go to your internet and ikuha nyo, Mr. Balen. Yung pinapakita niya ay nangyari sa Apayaw yun sa akin. Oh, totoo yan. Hindi lang yun. Makain kami ng hapunan. Kasi dumadami sila ngayon. Ha? Makain ka ng hapunan. Siyempre, gabi na, kipsilim na. Boy, yung aming pinto na bamboo, nagbukas. Alam ni Demi yun kasi bata pa kami noon. Lumingon kami lahat sa pinto kasi nagbukas kung may ulo na sisilip. Ala. Kumuha si nanay ng apoy. At talagang kinuha niya at sinara uli. Ay sabi ko sa inyo, darating yan when Satan will take over the whole world. Kaya nga, gusto namin na magsisi kayo. Tumawag kayo sa Panginoon. At sama-sama tayo pag-alis dito pag nag-take over si Satanas dito. Lalo-lalo na itong 2022, January 1, alalahanin nyo, yan ang simula ng European Empire to exercise their authority because they are now in the process of building the greater army in the world. Mantakin mo, ilang nations yan. European Army, which will replace the United States Army kasi talo ang US sa Vietnam, sa Somalia, sa Iraq, sa Afghanistan, mantakin mo yung mga Taliban, kamukha ni Kadawan na lakay doon sa amin, mga Taliban na yan. Naka-helmet Marikano. Pagkatapos mga Taliban, naglagay lang ng abungos sa ulo nila. Ibig sabihin, kumot pagkatapos tinama Marikano. It's because the Americans forsook God. Sabi ng Bible niya. Kaya let us not forsake God. Mga kasama, let us stay humble. And kung hindi ka pa kayo save, let's go back to Psalms 32 verse 5 and be saved. Kaya kayo dyan na nanonood, maaari sabi, wala yan si Legacy. Anong sabi? Wala si Legacy. Ilan ang mga churches na build up at mga mission? Sige nga. At sabi nyo, wala na yan. Patay. Boy, kapatid, you shall know them by their works, di ba? By their fruits. Ilan ng tao ay, kaya nga, nakita ko yung mga, mga video, ni-post ni Pastor Kalim, ang dami na nila. Ready, read. I acknowledge my sin, yun ang gagawin nyo. I acknowledge my sin unto God. Diretso na kayo sa Diyos kasi huwag na kayo Semiramis at Osiris. And mine iniquity have I not hid. Sabihin nyo lahat ng kasalanan nyo, Lord, naging masama ako sa misis ko, sa mister ko, tatay ko, nanay ko. I said, ito na, I will confess my transgressions unto the Lord. Diretso na yun. Anong gagawin ng Lord sa atin? Anong gagawin ng Diyos? Thou forgivest the iniquity of my sins. Huwag kayong aalis sa lupang ito na hindi kayo nagsisi, hindi napatawad. Ang mga tao lang na napatawad katulad ng thief on the cross, ang sasabihin ni Lord Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. Yun ang habol natin dito. We spend time, we have spent preparation to point you to Jesus, na katulad ni John the Baptist. John the Baptist point all people to the Lamb of God. Kaya nga sabi niya, I'm not the Christ, I'm just a spokesman. Ganon din ngayon, as Baptist preachers, we are just a spokesman.
Because we understand that faith comes by hearing, and hearing by the word of God, and it pleased God by the foolishness of preaching to save them that humbly believe. Ganun yan. Nakalagay yun sa 1 Corinthians 1:21. Kaya mga kasama, thank God na binuhay pa tayo hanggang ngayon dahil, meron pa siyang plano sa buhay mo. Kaya ginagamit tayo para i-remind sa inyo na may Diyos. Yun ang role ng mga prophets in the Old Testament to tell the Israelites to repent, to tell people to repent and turn back to God. Kasi pag hindi, Babylonian captivity. Kung namatay ka naman na hindi ka nag-repent, sabi niya, lake of fire. Ayaw namin kayo punta sa lake of fire. Ay, basahin nyo kasi ang Deuteronomy 32:22. The center of the earth is where hell is located. Tingnan nyo yung Canary Island. Galing doon yung mga nagniningas ng apoy hanggang ngayon. Mag-2 months na, hindi pa naubos yung apoy. Sa Mount Etna, sa Kilauea, sa Hawaii, sa Mount Taal, Mount Mayon ba? Umusok pa rin hanggang ngayon yan. Kaya, salamat tayo na hindi pa pumutok yan dahil hindi pa tribulation. Yet, hindi lang galing sa lupa yung mga disaster, may galing sa taas. You go to your internet at hanapin nyo yung Apophis asteroid. It will hit the earth daw, sabi ng mga astronomers, by 2029. It is in consonant with Revelation chapter 6 when the debris of that asteroid will rain upon the earth. Matakin mo yun. So mga kapatid, thank God na nandiyan kayo. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters. Thank you for Pastor Darwin, Pastor Reggie, Pastor Lopez, Pastor Tom, who is always praying for me, Pastor Gilbert, Pastor Albert, and bless these precious people. Now, we remember them according to your word, keep them safe, like our sisters in the foreign lands, brothers like Sister Stella, Sister Seth, Sister Mai, Maylin, Sister Dilon, Sister Peli, Sister Lina. Also, Lord, for Brother Gerald and Abi Aldiladen, Brother Asok with Ria, Brother to si Brother J.R. Cha with Atene and Anton, Clive and Kay. Also, Lord, for Tom and Michelle. Bless them, Lord. Remember also Abel and Pepito, Romero. Help them. Even the Pawig brothers in Texas. And my cousin Agnes Mawanay in Nevada. Lord, help them to come to Jesus. Thank you for my loved ones who are also watching. And I bless them all, even the members of this church, bless them more, Lord, because we understand that many souls are perishing, and without us telling them about the only way to heaven, the Lord Jesus Christ, then there will be no hope. But we are here to let them know, even in our television program, that people will just humble themselves and come to you. In Jesus' name, amen. Salamat po kay Mary Joy Lapo.